important. Are we going to ban now the e-wallets from being utilized for online gambling payments? Mr. Chair, before he answers, because I'd like to put this in the proper perspective, this representation was the one who this morning made the suggestion, considering that the PAGCOR and the ICT has yet to do some struggling on how to regulate the online games operators. Ang sabi ko nga, maybe BSP should issue a suspension order to all wallet platforms like Paymaya, GCash, etc., to suspend their links to all online gambling operations. Yun po yun eh. Hindi ko alam na bakit sila po yung parang nagigisa ngayon samantalang they're only I think they have only a very limited participation. Sir, are you a game developer? Are you an enabler? Are you a promoter? Di ba ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Chair, mga online game gambling operators? Senator Marcoleta, let's just clarify this. Kasi sila yung nagbigay ng pahintulot o lisensya sa mga e-wallets. Pero kasama po ba sa paglilisensya ninyo na pumasok sila sa sugalan, BSP Governor, sir? Did you allow them? I mean, meron po ba kayong go signal to include online gambling sa e-wallets? Did you do that? Kasi alam ko po, e-wallet para padala ng pera, di po ba? Bakit po pumayag kayo? I mean, this has been going on for several years now. Mr. Chair, we allowed them to send funds or to remit funds to legal and bilisan na po natin. Pinayagan nyo ba sila na maglagay ng gambling? Pinayagan po ninyo? Yes or no, sir? Yes or no? Did you? Did you not? Para malinaw po tayo, may katanungan po Senator Marcoleta at magtatanong pa po Senator Cayetano, hindi pa po kami tapos sa PAGCOR. Just answer yes or no. Pinayagan nyo ba? Sandali po, hindi pa nasasagot muna yung tanong ko eh. Ay, kayo muna sumagot sa tanong ko. Kayo po ba ay game developer? Kayo ay enabler, promoter, and marketer ng online games? Kasi hindi po. Mr. Chair, parang sila ngayon ang nagigisa eh. That's why I'd like to point out, ano po ba yung limited participation ninyo eh? Kasi ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito eh. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung GCash ang dinidiin natin? Parang nakikita ko, we're all barking on the wrong tree. I just made a suggestion this morning but I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator eh. Ang kanila, sa akin pong pagkakaunawa, the participation of GCash occurs only at the point where lawful payment facilitation is performed. And GCash has employed stringent regulatory and compliance control. So, bakit sila yung receiving end? Ito lang naman ang punto. Let us be very reasonable here. Don't be harsh on anybody. Yung PAGCOR ang uunahin natin dito. Sila yung nag-breakdown ng regulation. If they cannot regulate their own accredited and approved online game operators, at sinasabi nila ngayon dito, Mr. Chair, ang problema yung pong mga illegal, bakit hindi po nyo puntahan ng mga platforms, Mr. PAGCOR? Eh, ang mga platforms, kabisado naman natin kung sino-sino sila. Ito yung Google Pay. Ito yung Amazon, ito yung Facebook, ito yung Twitter. Can you not go to them in the first place with the help of DICT? Doon kayo magsimula. That's the first layer. And then go back to your legal or illegal. Tingnan nyo kung meron silang KYC measures to protect the public. Why are we frying the e-wallet? Wala po akong nakikitang participation nila sa e-gambling or whatever. Yes, but they are the conduit to But for the record, I was the one who suggested. Hindi po pwedeng magtaya yung mga bata kung wala yung... Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila. Tapos na yun. Pag sinuspend nila lahat, yung link, so wala na pong magbabayad. At the very least, merong provisional tayong nagawa ngayon.
may provisional measure that we have done. But let us not naman frighten people. Let me answer. Mr. Chair. Bakit nag-isa? Yeah. Senator Let me, Cayetano, with then your permission, dahil ako po yung medyo minitulo. First and foremost, tama po, Senator Marcoleta, ikaw nag-suggest. Ang kasalanan ko, I take all of your suggestions seriously. Na-offend lang po ako na sinagot kasi na wala na yan, wala nang links. Samantalang nung inon ko yung phone ng aking staff, meron pa rin link. And because nga, I found it lack of political will na July 5, kinonsulta pa rather than then. Secondly, sir, the thing is, I have received information, complaints from very, very reliable, in fact, players to, that yung ibang e-wallets, hindi ko sasabihin kung sino, later on, kasi imbitahin naman ni Chairman Tulfo, sinabi niya kanina, that pati sa illegal, ginagamit yung e-wallets at kulang ang ginagawa nila. Ang PAGCOR does not regulate the e-wallets. It is central bank. Having said that, it is a bigger problem. So anyway, we'll leave it there and we will go now to PAGCOR. So with that, pasensya ka na, Senator Marcoleta, we're not passing the blame to central bank, but we're sharing the blame with I share the blame with all of you. Dapat talaga nung pinasa yung PAGCOR law, tinanggal kasi dito sa Senate yung yung internet. Nakaban yun talaga nung 2007 law. Diba? Kaya hindi ko masisi si Chairman Al kasi wala sa batas ngayon na bawal ang internet. Nilalagay namin ni Joel Villanueva yun sa pero tinanggal dito sa Senate. Anyway, Mr. Chairman, if I may, just very quickly, and I share the sentiments of my dear colleague, Senator Alan Cayetano. In fact, every time we talk about PAGCOR's charter, Section 10 of PD 1869, yung PAGCOR charter as amended gives PAGCOR authority to operate and license gambling casinos, gambling clubs, and other similar recreation or amusement places, gaming pools. Wala dito yung online di ba? Hindi natin yan. But I will go to that. Tayo sa House, nilagay natin yon. I remember sa BICAM, natanggal dito sa Senate. But at that time, hindi pa naman natin alam yung apps, hindi pa natin alam yung Paymaya, GCash. I remember that, Senator Cayetano. And just to put on record, Mr. Chairman, just like Senator Marcoleta, I share the same thing. I have nothing against e-wallets, etc. It's just that ginagamit sila but it appears that na hindi nagagawa ng regulating body yung dapat niyang gawin. Kanina, uminit din yung ulo ko dahil hindi ko po alam. And I'd like to put this on record because I didn't know these mechanisms. Yung, for example, naglagay na pala ng pera yung mga kababayan natin. Hindi ko alam yun So ngayon ko lang narinig. Have I heard it kanina? Kaya may 48 hours. Hindi ako sasamahan loob Now that you mentioned it, para maprotektahan na yung mga naglagay at makalabas sila, then I understand and I will share now the position of the chair. Yes. Senator Risa's bill time pa. actually just put it on record, Mr. Chair. Senator Risa's bill actually includes the ban. So tama yung tanong po ni Senator Mix na, sir, when will the central bank decide whether on your own, under the law, you can do that now will you ban the use of e-wallets for gaming? Kasi Mr. Chair. Go ahead. With the indulgence of Senator Alan Peter Cayetano, go ahead, Senator Veros. Salamat, Mr. Chair, at salamat din kay Senator Alan. Dahil nabanggit na rin po niya, indeed yung pagputol po absolutely ng link sa pagitan ng mga e-wallets at super apps at mga online gambling platforms, isa sa pinaka-importanting provision nung bill ko. Which is why also, Mr. Chair, I just wanted to manifest kasi kanina nabanggit na yung mga e-wallets. I'm really looking forward, Mr. Chair, dun sa sinabi ng Chair kanina na iimbitahin din sila sa susunod na pagdinig para matanong natin. Because I believe those e-wallets, whether GCash, Paymaya at iba pa, ay may sagutin sa problemang ito ng online gambling. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tiberos. Go ahead, Senator Cayetano. Mamaya kasi, Mr. Chair, I will show, and yun doon ako papunta sa question ko kay Chairman Al, na sa isabong kasi, nakita din natin yung difference ng may betting station at saka yung nagagamit yung e-wallets.
So I'm not pressuring the central bank, sir. It's just sinusundan ko lang yung question ni Senator Mix. Have you decided or it's still under consideration whether ipagpabawal ang paggamit ng e-wallet? And let me explain why, ha. In the casino, part of know your client, di ba? Kapag ka nagka-gambling addiction yan, the family member can call the casino and can tell them na Mr. Cruz or Mr. De La Cruz or Mr. Santos has a gambling, hindi ka na pwede doon, di ba? And may limit din yung dala mong pera and may limit din yung ATM na pwede mong gastusin. But if you can use your credit cards and your e-wallets for online gaming, and then if it's hitting yung masa, so yung katulad ng kwento ni Becoming Filipino si Kulas, di ba? He was in a jeep, every stop naglo-load ng 50 pesos, di ba? So yes sir, hindi kayo ang operator, pero if it's just like banks. Why do we have the anti-money laundering law? Hindi naman yung bangko ang naglo-launder eh, pero nagiging conduit ng laundering. Kaya kapag may bangko na nag-launder ng ngayon, ipipenalize nyo. So kung nagiging conduit ngayon yung e-wallets, sa laki ng kita nila, they don't need this. This is just additional transaction to them. Sir, baka yun ang so just answer that question, but in the next hearing, can you give us data sa kita ng e-wallets? How much ang kita nila yung day-to-day transactions, whether kuryente, tubig, grocery, in general, at magkano yung sa online, sa gaming, di ba? So is the central bank considering that or hindi na? Tapos na yung regulations niya? Your Honor, the suspension of the in-house links from the mobile apps is an immediate measure while we are finalizing the so you're discussing regulations on regulating so you're discussing that part kasi mas mabigat nga yung part na yon, whether they can use it or not. Yes. And I assume you'll be monitoring this hearing and the inputs para makita nga yun, no? Yes. And you will include credit cards. Can you include credit cards? Yes, Mr. Your Honor, kasi that credit cards are included among those that we will prohibit to use to yes, kasi pag tinanggal mo sa Paymaya GCash, tapos magkaroon naman ng site ang Visa, Mastercard, American Express, di ganun din lang, di ba? So, Chairman Al, dahil maraming magtatanong, no, yung una kong punto kasi doon sa physical casinos nga, may opt-out ang mga city eh. So whether Tagaytay yan or Batanes or di ba? Pero dito sa online, yun ang problema namin. Now, one, wala naman distance from the church and the school. So theoretically, yung guardian ng school can be in the CR pag walang nakatingin at naglalaro. Ang church, pwedeng nagpe-praise the Lord kami, yung pala yung katabi namin, tumama na pala sa bingo or sa scuttle or whatever, no? So, are you studying this regulation? So if a city wants to opt out of online, can we ask the ICT to take out the online from our city? I'm just asking, have you considered it? If not, I know that you will have to discuss it. We are considering, Your Honor, the possibility of placing bets in betting stations only. Pinag-aaralan po namin pangkasalukuyan yon na kung halimbawa po imbis na dito ka tumaya sa iyong telepono, kayo kailangan pumunta na lang sa isang, para pong sa karera yung off-fronton. Yeah. So isa po sa tinitingnan namin yon. Ang tinitingnan po lang namin na konsiderasyon talaga yung ano yung mawawala sa merkado. Doon po sa binanggit nyo, gusto ko rin pong idagdag na rin, Senator Cayetano, Your Honor, na ang PAGCOR po hindi pinapayagan na gumamit ng credit card ang sino man sa pagtataya. Yung po, maski sa online, bawal po yun. Hindi po natin, kasama po sa regulasyon yun, hindi po tayo pumapayag na ang credit card ay magamit nila na pambayad sa kanilang pagsusugal online. Thank you for that, Chairman. And with my colleagues here, I still going for the ban. But just in case ang decision
no? No. Meron master control yung sa main chairman eh. So, naka-cancel ang co-chairman. So, wala naman ako masusumbungan kasi ang chairman natin, Tulfo. So, hindi ako makakasumbong sa Tulfo. Chairman. Chairman Al, the reason I bring this up, and I'm happy you're discussing it, I'm still for the total ban and many here are for. But between a total ban at wala tayong gawin, somewhere there is yung regulation that works. So I want to focus on regulation that works. No, if you look kasi at Isabong, no, it was really the online component at isa sa lumaki talaga ng husto yung GCash. Paymaya was bigger than GCash before Isabong, no, and the thing about when you said kanina na nagproliferate pa rin yung illegal. I have here on my cell phone statement ng CICT na iwa-wipe out nila yung illegal na Isabong. If you can wipe out illegal Isabong, then you can wipe out the other illegal. But I agree, Asek Aboy, I don't wanna put you in hot water and I wanna put in context. Umami naman sila na cat and mouse. Kasi nga, pagka illegal, they'll change site, di ba? Even sa e-wallet, di ba? So pagka legal at pwedeng gamitin yung e-wallet, diretso doon. Pag illegal, you'll have to keep reporting kasi may sistema sila na kunwari iba yung corporation para mag-appear doon sa bill, hindi siya gaming site. So I am aware no, that there is a cat and mouse game here. But I just want to make a point na nung I lost my speakership partly because of Isabong. Because I did not allow it to be calendared for the franchise, di ba? I was threatened, okay, but it's worth the cost, di ba? But ang point ko po, sir, yun din ang sinabi nila at medyo nadurog puso ko when I heard Senator Win, who is one of our most studious senators, report in Malacanang about vapes. Ang marketing ng vape, i-approve natin because it is safer than cigarettes. And ang sinabi, yung vapes is for the older people who cigarettes to go down. Pero Senator Win, ano yung statistic na binigay mo? Ilan sa youth na natin ang gumagamit ng vape? Mas marami ng youth ngayon, yung mga first din tawag nila. You gave a percentage, di ba? Remember? Yeah. Basta it was a staggering percentage, no? So ang point ko lang, Chairman Al, na I agree with you na proliferate yung illegal. Pero it's also not exactly true na pagka tinanggal mo, ginawa mong illegal like Isabong, hindi mababawasan. Kasi there's much more Isabong now, much less Isabong now because it's so hard for them to bet. And secondly, pwedeng mag-cat and mouse kung live yung sabong. Kung hindi naman live, hindi ka basta-basta tataya. Kasi kung replay, parang kay Manny Pacquiao yun. But di ba, para kang alam mo ng draw eh. So sa draw ka tataya, hindi sa sinong mananalo, no? But maybe I'll stop there kasi Chairman Al has been saying that meron na sila. What I want to hear, Chairman Al, is ano yung mga dinidiscuss yung regulation and whether it will work or not, di ba? But I will, if you're gonna answer others naman, I'm willing to wait for that naman. Or if you wanna answer that slide, you know. Doon po sa katanungan kanina ni Senator Marcoleta, nakikipag-ugnayan na po kami ang PAGCOR sa DICT at sa CICC. At siguro po maya-maya mag-uulat ang sekretary ng DICT. Sumulat na po sila sa lahat po ng tinutukoy ninyong mga iba't ibang mga social media services. At siguro po magandang sila na makapagpaliwanag kung ano po ang nangyari, ano ang sinulat nila at ano po ang naging mga kasagutan. Pero tinalakay na po namin, Senator Marcoleta, yan. Meron na po sigurong 3 linggo ang nakalilipas at may positibo rin po yatang mga kasagutan ang DICT at ang CICC maya-maya. Doon po naman kay Senator Cayetano, ano po ba yung mga measures na namin pinag-aaralan sa pangkasalukuyan? Una, talaga pong ang mabigat na kalaban natin sa pangkasalukuyan ay yung mga illegal. At harap-harapan po, sila yung mga nagbabayad ng malalaki advertisement, maging sa airport, kinukuha ang endorser, iba pa yung mga politiko,
talaga pong mga illegal sila at wala kaming magawa. Pero nakapag-ulat na po kami ng 11,800 na website na illegal at to the credit of DICT, NTC at saka ng CICC, meron na pong 7,800 ang kanilang Sorry, Chairman Al. When you take them down, are we filing cases? Are we jailing them? Kasi as I said kanina, sa amin, karakrus lang, hinuhuli ng polis. Opo, sa amin po kasi wala kaming authority. No, but Kaya the po, PNP... opo, rini-refer po namin, Senator, sa DICT, sa NTC at sa PNP Cybercrime. Doon po naman, gusto kong ipalam nga, sa 11,800 na namin pong na-report na sa kanila, kulang 8,000 na po ang talagang nakat nila. Pero meron pong ipaliliwanag din nila mamaya, kung halimbawa today, Worldwide Gaming 1, bukas po, Worldwide Gaming. Chairman, last point ko na lang to ha. Kasi sanay na tayo na pagka may major crime, parang ganito sa amin, nandyan kung sino man sa PNP or DILG, nasa kaliwat kanan yung mga hinuli. Isa lang sa mga illegal na yan, sa PNP or with hulihin nyo at ikulong nyo. Sunod-sunod na yung iba. Pero pag sinasabing close lang pero wala tayong presentation na talagang full force of the law. No? So let me stop there kasi nga marami. Before you answer, Chairman Tenko, we just like to remind our resource person, particular PAGCOR, kung pwede po i-clear nyo rin sagot. Sa mga kasamahan ko po naman, question na po tayo ngayon, do not make any manifestations, and then you have to direct your questions sa PAGCOR because defer muna asking other agencies para mapagbigyan po lahat sila. And then with the indulgence of my colleagues, Senator Rafi has an appointment outside, so he wants to ask one question kung papayag po yung mga kasamahan natin, and then after that, maybe Senator Win Gatchalian, are you going to deliver an opening statement, Sen? Sabay ko na lang sa questions. Of course. Go ahead. Sa akin kasi, one question only and answerable by yes or no lamang. Wala na impact. Pero bago dyan sa question ko, next time siguro PAGCOR, pag gumawa ka ng presentation, dapat timbang. Yung presentation yung ganawa, puro yung mga kinikita ng gobyerno, sino mga nakikinabang sa mga agency ng gobyerno. Bakit hindi rin kayo gumawa ng survey kung ano yung social effect, yung social harm, para matimbang ba? Malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang sitwasyon. Right? Okay, now. Yes po, tama po kayo. Yes, okay, good. Now, ito, yes or no? Will the Philippine economy come to a standstill pag tinigil natin online gambling? Yes or no? Hindi ko po masasagot na. Yes or no lang? No naman, no po, no. No. Okay, good. Now, will the agencies mention na nakikinabang sa revenue ng sa revenue na nanggagaling sa online gambling, will it stop operation and it can no longer operate? Yes or no? Yes. It will stop? It will stop po at yan po ay... Yung PhilHealth will stop their operation kung hindi na makakatanggap? Hindi po, yung PAGCOR po ba ang tinutukoy ninyo? PAGCOR? No. The agencies that are getting recipients of PAGCOR revenue from online gambling, will they stop operation? Yes or no lang? Ang palagi ko po hindi naman. Thank Pero you. sa PAGCOR po... No, yun lang. Huwag mo na sagutin pa. Opo, No. salamat. Okay, thank you. That's all. Thank you. Mr. Chairman, again, point of information, hindi nga natatanggap. Kaya sure tayo tuloy-tuloy pa rin. Kasi kung natatanggap it's not, and when I have my turn, I will ask more questions about that. Senator Pia, may I just answer? Opo, salamat po. Go ahead, Senator Villanueva. Thank you, Mr. Chairman, dear colleagues. Good afternoon na po sa ating mga kasamahan dito. I have some questions to PAGCOR, and Chairman Al has been a good friend of this representation, may kababayan from Bulacan, but we already agree with each other to disagree when it comes to gambling kasi ever since naman anti-gambling po tayo, legal man o illegal. Yung isang question ko lang po, isa sa mga question ko, yung beneficial owners po ng online gambling platforms, may mga binanggit kanina si Senator Marcoleta, yung mga beneficial owners ng online gambling platforms are sa inyo pong pagkakaalam bilang PAGCOR at state regulator natin, hindi po ba sila associated
with laundered Pogo money? Kasi marami na po akong narinig tungkol dito na yung Pogo funds, Pogo money, dito na ngayon china-channel, no? And I'm still not done with my research, pero malapit na, Mr. Chairman. I'll share this with the committee na itong mga owners na ito ng online gambling platforms ay nanggaling po at associated dito sa mga laundered Pogo money. Do we have a information about that, Chairman? Senator Villanueva, sa akin pong pagkakalam, yung pong malalaki lalo na ay hindi po associated sa Pogo. Maliwanag po yun. Dahil Malaki po. But, yung malalaki po. Maski but I'm not sure, Mr. Chairman, whether or not may nakapasok or associated po sa Pogo. Sa pagkakaalam ko po talagang halos wala. Wala. Sapagkat yung pong malalaki, bago pa po Pogo nandyan eh. Apo. Yung mga nabanggit na iba ni Senator Marcoleta at yung But this is, you're talking about the legal. Legal po, legal. Kaya nga. Yung illegal po kasi, Senator, wala po ako impormasyon. Opo. Pasensya na po kayo. But again, Mr. Chairman, would you be surprised dun sa illegal na ito ay Pogo laundered money? Doon po sa nakikita ko mga pangalan ng illegal, worldwide po talagang illegal ang hanap buhay nila eh. Kaya ang paniwalaan... Be surprised. I will not be surprised. Thank you. So, just pointing it out. Yes. Another thing, Mr. Chairman, actually check ng PAGCOR that your special class of business process outsource, yung tinatawag yung SCBPOs, are not being used to camouflage online gambling. May mekanismo po bang ganon when you do that? Meron po, Senator. Ang totoo po meron na pong tinalaga ang PAGCOR ng mga monitoring na empleyado na bumibisitang regular. At yun po, natitiyak ko sa inyo, 100% wala pong involved sa online gambling. Sa online gaming. Sila po bagamat sila tumatanggap ng trabaho doon po sa mga may online gaming sa abroad or merong gambling sa abroad. Pero tumatanggap po sila ng taya. Natitiyak ko po sa iyo. I just hope na within the bounds of the law yung maliwanag po yun. Thank you. Yes, I'm also concerned yung I wanted to make sure that mechanisms are in place. Nabanggit po sa atin yung Scandinavian online gaming platforms, yung EVO. I'm not sure if you have heard about it. I think yung our friends from CICC and the DICT would attest to this. They're alleged to be money laundering tools. So, yung ganito pong klase ng modules operandi, nakahanda rin po ang PAGCOR para makita po ito that we'll be able to prevent this from occurring. Yes, Senator, nakahanda po. Ang totoo aktibo pong nakikipag-usap ang PAGCOR ng madalas sa Bangko Sentral ng Pilipinas at ganoon din po sa Anti-Money Laundering Council. At binomonitor po natin. Dito po sa online, kailan lang nakipagpulong po kami sa Bangko Sentral. Wala pong indikasyon na ginagamit ang online gaming para po sa money laundering. Again, Mr. Chairman, you're talking about legal. Legal po. Kaya nga po. Yung po nasasakupan lang po ng PAGCOR, Senator Villanueva. Thank you, Mr. Chairman. I just wanted to point that out because in your presentation, I was listening attentively. Mas malaki yung illegal na binabanggit po dun sa presentation. No? So, kaya mahirap we will take we take your answer as a gospel truth, but at the same time knowing the fact that mas malaki yung illegal. And I remember, Mr. Chairman, during the time when we were talking about Pogo and all, nung may Pogo crisis, sinasabi nyo nga po ng PAGCOR na hindi nyo talaga kayang kontrolin or ma-regulate lahat, no? Dahil mas marami nga yung illegal. Parang ganito din po na online na gambling. And kanina ina-admit nyo rin na sa laki po nito, hindi talaga halos imposible na ma-regulate ng PAGCOR ang lahat ng ito. And that is the main reason, Mr. Chairman, na ang posisyon po ng representasyon na ito ay itigil muna at kung balak nating i-regulate, magsimula tayo from scratch para masiguro natin lahat ng illegal nahuhuli po natin. Lahat mako-consider na illegal. But another problem that may arise is the concern of Senator Marcoleta.
kung yung wete nga hindi pa natin napapa-stop, no? Doon sa amin sa Bulacan hanggang ngayon may isabong Nagugulat ho ako Ay tagal-tagal ng illegal ng isabong. So, yun lang po Mr. Chairman at siguro yung huling katanungan ko po and I just wanna give way to my colleagues so that they can ask their questions. One, yung binabanggit ni Senator Pia Cayetano, yung sa PhilHealth hindi nabibigay, lagi yung reklamo sa amin. Laging reklamo din ho sa amin yung Philippine Sports Commission na hindi rin po nabibigay at kami na ho yung gumagawa. And just for the record, Mr. Chairman, personal na, alam ni Senator Pia, personal na resources yung ginagamit namin para lang tulungan yung ating mga atleta, mga bayani natin na nakiki-compete around the world. And but last but not the least, Mr. Chairman, no, yung gusto kong susugan, yung lagi kong tinatanong sa PAGCOR ito because we're all the only country in the world perhaps enjoying this dual citizenship of PAGCOR, being the regulator and operator at the same time. Saan ka naman nakakita nun na ikaw na regulator, ikaw pa yung operator? And I remember 2 years ago, if I'm not mistaken, the PAGCOR chief made mention of somehow that idea na ano na po kayo, no? So gusto ko malaman kung nasaan na po tayo doon para nang sa ganun maging malinaw na po talaga tayo. Tayo ba'y regulator? Tayo operator? Opo. Tulad po ng nabanggit ko, humigit kumulang siguro 1 taon at kalahati na sa mga hearing dito sa Senado na nauukol sa POGO. Isa po sa pangunahing talagang ginagawa ko ay yung tinatawag na decoupling. Dahil sa buong mundo po, wala pong kaisa-isang regulador na yung operator din at the same time. Maski saan po kayo mag-research. Kaya naniniwala po ako doon sa sinabi ninyo at para po sa update lamang ay naisubmit na po namin sa GCG, yung pong aming pinagre-reporta ng mga GOCC, ang lahat po ng dokumento na hiniling nila sa amin para nang sa ganun mapag-aralan na at madesisyon na kung tamang maghiwalay na ang papel na ginagampanan ng PAGCOR bilang isang regulador nga lang ba dapat or kasama rin ng BIBIL. For the record, Mr. Chairman, what is your position? My position, I have said this time and again, I am for the decoupling. I am for PAGCOR only being a regulator and not both a regulator and an operator. Thank you very much, Mr. Chairman. Maraming salamat din po, Senator Villanueva, sa pagkakataon. Thank you, Senator Villanueva. Anyway, with the indulgence of my colleagues here, kung papayag po, because we're pressing for time here, we will wind down at around 2 o'clock this afternoon. Kung po pwede, kung papayag po yung mga kasamahan ko rito, after we ask questions to yung ating mga kasamahan dito sa PAGCOR, we will start, we will go to our victims, kung okay lang. We will go to our victims. But anyway, maraming salamat po. We now go to Senator Risa Ontiveros. Salamat, Mr. Chair. Chairman Tenko, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Yes, sir. Unang tanong ko po para sa PAGCOR. Ano pong opinion nyo sa pagpo-promote ng alingmang government agency, whether PAGCOR yan or Bangko Sentral or iba pa? Anong opinion nyo sa pagpo-promote ng isang government agency sa online sugal? Ano mang anyo ng online sugal? Sa aming pong pananaw, Senator Ontiveros, ay nakita ko po talaga malaking problema eh. Ang problema po ay yung binanggit nga po nila Senator Villanueva kanina at ng iba na namamayani po ang illegal eh. At ito nga po ang dahilan. Marami nagtatanong kanina at nagpakita sa mga presentation ng iba na kung bakit ba talaga biglang umangat ng husto ang revenue na nagmumula sa online. Ang nangyari po rito, at siguro ibigyan nyo lang ako ng pagkakataon, yung pong illegal ay napasok po natin. We wanted to break the illegal sapagkat namamayani po sila during the pandemic hanggang sa ngayon at nakita ko po talagang wala silang binabayad ng buwis. Wala po silang na-employ yung mga empleyado sapagkat karamihan po rito, Senator Ontiveros, ay nagagaling sa ibang bansa. Ang karamihan po rito. So, yes, Chair. Actually po, gaya ng nakita natin sa POGO, hindi lang po ito usapin ng illegal ba o legal.
sa kasong iyon, pati yung so-called legal or legal sa simula, naging problema din. And kahit po dito sa diskusyon natin ngayon sa online gambling, I think malinaw na namang problema tayo kahit sa mga legal. Kaya po, na-pick up ko yung diskusyon nyo kay Majo kanina. Very important yung sinabi nyo, you are for decoupling. Dahil sabi nyo nga po, ni sa ibang mga bansa sa buong mundo, walang tulad ng PAGCOR na both regulator and operator, or for that matter, promoter. Na yun naman yung tanong ko. Another way of putting my question is, proper po ba na kahit sinong government agency ay nagpo-promote ng online gambling? Sa akin pong paniwala ay hindi naman dapat lahat. Ako bilang ang PAGCOR, bilang ang regulador, talagang yun po ang aming mando or sa charter namin ay talagang umanap na mga paraan para may ayos at maregula ang mga negosyo ng pagsusugal. Kaya po, minarapat namin dito sa PAGCOR na gawin ang lahat na magagawa para may ayos at mailagay sa ayos ang lahat nitong sa online gaming. So Chair, kapag po naisabatas na yung sinusulong yung decoupling, pati po promotion ng online gambling, hindi na po gagawin ng PAGCOR? Dapat po. Basta po regulation lang po. I totally agree. At salamat po para sa ganyang palagay ko tamang posisyon. Kasi maintindihan natin yung mga gambling companies mismo sa private sector. Negosyo nila yan eh. So ipopromote nila. Pero tingin ko talaga tamang hindi nagpo-promote ng alingmang government agency ang online gambling. Okay. Lalo na po yung pinaka-regulator. Kung pagpapalarin po at maisabatas yung nasasabing decoupling, ganun po ang magaganap. Kaya sa suporta niyo po sana matulungan nyo kaming maging gano'n na po ang direksyon ng PAGCOR. Sige, pag-aralan ko po para maging companion measure yan dun sa anumang mapagkakasunduan dito sa komite tungkol sa online, sa problema natin sa online gambling. Maybe follow up din, Chair, sa naunang tanong ko, gusto po ba natin na mas maraming mag-online gamble ngayon? Gusto po ba natin yon? Hindi naman po sa gusto natin. Kung saan po nagmumula ang PAGCOR ay tulad ng binanggit ko, imbis na masama man pakinggan, pero imbis na sa illegal pa sila mapunta at malulon, dahil doon po talaga garantisadong ang addiction ay doble-doble. At kung maipaliliwanag ko lang mamaya, wala lang oras, talagang sa illegal po, sa pagbibigay lang nila ng mga bonus at lalong ang mga tao ay nahirapan. Kaya sa PAGCOR po, regulated online gaming po talaga ang stand namin. Actually, Chair, sa pananaw po nung bill ko, again, whether illegal o legal, nalululong po talaga ang tao. Kaya malakas po yung public health approach nung bill ko at napakahigpit po ng mga pinapanukalang regulation. Chair, ano naman po yung position ng PAGCOR dun sa nauna nating diskusyon na iban talaga absolutely yung link ng mga e-wallets at super apps sa mga online gambling platform? Suportado nyo po ba yung pagputol absolutely ng link na ito po? Kami po ng Bangko Sentral ay nag-uusap din para sa kaalaman ng lahat. Ang PAGCOR po ay sumusuporta doon sa ilang mga bagong regulasyon ng BSP na ilalabas tungkol sa paggamit ng online apps. Tunay pong tatamaan din dito ang hanap buhay ng mga or yung business ng legal na online gaming at definitely tatamaan ang revenues ng PAGCOR. Pero Senator, kung yun po ay makatutulong para ma-mitigate yung pong addiction at yung pong nagiging social problems natin sa pangkasalukuyan, ang PAGCOR po ay walang magiging tutol tungkol dito. Maraming salamat, Chair. It's very good to hear that kasi kahit naman po dun sa mga kababayan natin sa ngayon ay
nagtatrabaho sa online gambling at maapektuhan sa anumang regulasyon o desisyon na gawin ng lehislatura sa industriya nila, i-offset din naman, kasabay nung paghanap ng ibang or mas mabuting hanap buhay sa kanila, i-offset din po natin, di ba? Doon sa mga talagang nasisirang mga hanap buhay ng mga nalululong sa online gambling o mga pamilya na mga nalululong sa online gambling. Salamat sa inyo, Chair Tenko. Dahil nasimulan na rin pong itanong yung Bangko Sentral kanina, if I could ask my third and last question for this round, Mr. Chair, kay Deputy Governor Tangonan. Sir, tama po ba na kung may sa kasalukuyang online gambling, kung may gustong magsugal, lahat ng hakbang sa prosesong iyon ay pwedeng gawin sa mga e-wallet apps na yon? Halimbawa, sa e-wallet, pwede na silang kumonekta sa online gambling platform sa ngayon. Sa e-wallet, pwede silang mag-cash in. Kung manalo sila sa e-wallet, pwedeng mag-cash out. At kung maubos yung pantaya nila, sa e-wallet din pwede silang umutang ng dagdag na pantaya. Your Honor, yun po, because we granted them license to provide payment services to legitimate businesses, Your Honor. So as long as the merchant is a legitimate and a licensed one at that, so they are allowed to provide services. So, Your Honor, on your question that through the app, they can top up, and for some online gambling operators, they could also pull out funds. Then we know that is present po. Now, in our proposed regulation that we are widely consulting the public about, ito po yata yung sinasabi ni Senator Cayetano earlier, that we have put out a draft policy on how we propose to regulate the provision of the payment system, payment services to online gambling operators. So we have put their limits on the amounts that they can top up. We have put limits there on the frequency and the time within which they could top up, among other measures there, Your Honor, in order to limit the first of all the Bangko Sentral supervised institutions from providing this service, and also to limit the merchants only to licensed gaming operators, and also to regulate the use, Your Honor, of the consumers for using their accounts to top up. Pero Deputy Governor, sa ngayon na hindi pa na-finalize at na-implement yung mga bagong guidelines na yon ng Bangko Sentral, would you agree that dahil nga lahat ng mga steps na yon kayang gawin sa mga e-wallets at super apps, that makes it so convenient to online gamble with the full permission of government? So prudent policy po ba yun na napaka-convenient, napakadali, napaka-accessible sa mga Pilipino mag-online gamble? Your Honor, that's exactly the reason why we immediately suspended the links coming from the BSI supervised entities, mobile apps and websites to the OGOs or online gambling operators, because those links, Your Honor, allows the consumer to not only be redirected to the OGO site, but also to top up and withdraw funds. So that's why we immediately said that, okay, we remove the links. For now, until we complete, Your Honor, the analysis of the wider public consultation we did, and we obtained tons of comments that we have to sift through one by one, Your Honor, in order for us to craft a targeted and appropriate way to regulate this operation.
fully cognizant, Your Honor, that these are legitimate and licensed entities. Of course, Deputy Governor, yung suspension na yun, pag-usapan na kanina, hindi pa actually in effect. So I would in fact support, Mr. Chair, yung panukala kanina ni Senator Marcoleta na magkaroon ng kahit temporary suspension hanggang maging final yung regulation, at the very least mahigpit na regulation na gagawin sa mga e-wallets at super apps na absolutely hindi sila pwedeng mag-link sa mga online gambling platforms. And lastly, Mr. Chair, connected a question na nagko-connecta sa Bangko Sentral at PAGCOR. Balik po ako for now kay Chair Tenko. So Chair, di ba, PAGCOR nga po yung may jurisdiction sa gambling. Pero bakit pagdating po dito sa usapin ng e-wallets, parang nagiging malabo yung jurisdiction ng PAGCOR? I mean, wala po ba kayong, ang PAGCOR, authority na i-regulate yung mga activities ng e-wallets as they relate to gambling, na mandato nyo naman po? Sa ngayon po, Senator Ontiveros, wala po sa aming kapangyarihan ang mag-regulate ng or makialam sa regulasyon ng mga e-wallets. Maski po ito'y ginagamit na conduit, tulad na sinabi kanina ni Senator Zubiri, patungo sa paglalaro ng online gaming. Salamat, Chair. Pero looking forward po ako, Mr. Chair, na baka yun yung isang pwede nating i-explore kung hindi pa dapat mayroong ding jurisdiction, whether in partnership sa Bangko Sentral o hindi, ang PAGCOR, particularly regarding yung actions ng e-wallets in terms of online gambling. Hanggat hindi pa nangyari yung isa sa mga sinusulong ko, absolutely putulin ang connection ng e-wallets at super apps sa online gambling. And lastly, Mr. Chair, again, I thank the good chair sa sinabi ninyo kanina na iimbitahin yung GCash, yung Maya at similar platforms sa susunod na pagdinig. At sana doon makuha natin sa kanila yung mga impormasyon na sinimulan na natin hingiin sa Bangko Sentral, no? Percentage of users who click links or access online gambling in-app, general profile of these users, halimbawa age range, gender, account activity, bet amounts, at saka percentage of these users who have also obtained loans in-app. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you very much, Senator Ontiveros. Take note, Committee Secretary, yung mga guests natin na hindi ho abutin because of ng oras, we will require them to be present again sa next hearing. But before we go to Senator Zubiri, meron lang po akong papakitang video.